Nagsisimula ang lahat sa mataas na ulap ng kalangitan, kung saan dinadala ng isang kalmadong pusa ang kanyang mundo sa isang lumulutang na isla sa tuktok ng mundo. Siya ay umibig sa isa pang itim na pusa, at sa kalaunan ay ikinasal sila. Bilang resulta, ang mundo ay nahahati sa dalawa, ang lumulutang na kaharian ng puti, at ang madilim at itim na kaharian ng itim. Pinamumunuan ng reyna ang lumulutang na isla ng puti, habang pinamumunuan ng hari ng kadiliman ang Dark Island ng itim. Ang mundo ay nabubuhay ng may balanse na ang mga puti ay nananatili sa kanilang lumulutang na isla, at ang mga itim ay nasa lupa. Sa lupa, ang mundo ay nakikipaglaban sa isang marahas na master na nagngangalang Valdir. Isang binata at walang pangalan na lalaki ang lumabas upang makipagkita sa kanyang mga nakatatanda, na nagtanong sa kanya kung handa na ba siya para sa trabaho para sa araw na iyon, at kung paano sila mangangaso at makakuha ng pagkain para sa lahat ng miyembro ng komunidad. Sana, makabalik sila na may dalang pagkain. Biglang dumating ang isang lalaki upang ipahayag na ang buong tarangkahan ay inaatake, at ang mga halimaw ng kadiliman ay umatake. Ang mga lalaki ay lumabas ng napakarami, dala ang lahat ng kanilang mga sandata, at ang mga babae ay nagdadala ng kanilang mga kalaykay upang lumaban. Hiniling nila sa lalaki na dalhin ang lahat ng mga bata sa labas ng bayan, dahil mayroong isang kuweba kung saan silang lahat ay maaaring magtago para sa kaligtasan. Kumikilos siya, tinitipon ang lahat ng mga bata, at dinadala sila. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong mahina upang protektahan ang lahat ng mga bata, kaya ang natitira na lamang sa kanya ay 2 bata na lamang. Ang mga batang ito ay magkapatid, at ang isa sa kanila ay inatake ng halimaw, at siya ay nasugatan. Binuhat niya siya na may matinding pinsala, at sinubukang makarating sa kuweba kasama niya. Ngunit nang hindi niya namamalayan, isang halimaw ang tumungo sa kanyang likuran at sinubukan siyang salakayin. Ang huling batang lalaki, habang sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid, ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang sarili para sa higit na kabutihan. Pumunta siya sa halimaw at mapapaslang, habang sinasabi niya sa lalaki na dalhin ang kanyang kapatid na babae sa kaligtasan at hayaan siyang masawi. Sa kalaunan, ang buong nayon ay wasak na, at wala ng tao doon. Ang lalaki ay nahihirapang mag-isip tungkol sa buhay. Nawala na niya ang lahat ng bagay sa buhay, at hindi niya iniisip na may anumang bagay na kapakipakinabang na lalabas muli sa buhay. Bilang resulta, nagsimula siyang maghukay ng isang butas. Sa kabilang banda, isang matanda at mahinang lalaki ang naglalakad sa lungsod, tinitingnan ang kanyang mapa. Isinasaalang-alang niya na may ilang kalapit na lungsod kung saan maaari siyang magpalipas ng gabi, ngunit nang makalapit siya, nakita niya na wala ng isang lungsod na natitira doon. Nakita niya ang lalaki sa isang butas at tinanong siya tungkol sa mga kalapit na lungsod. Tinanong siya ng lalaki kung saan siya pupunta at sinabi sa kanya na wala ng lungsod na umiiral, at ang lahat ng mga bayan ay mga guho na ngayon, at ang mga ito ay nawasak at nabigla ang matandang lalaki. Tinanong niya ang matandang lalaki kung totoo ba na ang kanilang lungsod ay protektado ng hari, ang hari ng kadiliman, at kung bakit ang hari ng kadiliman ay nakamasid at tumingin lang sa kanila hanggang sa silang lahat ay nawasak. Ang matandang lalaking ito ay hindi naniniwala sa integridad ng hari ng kadiliman. Ang dahilan nito, ibubunyag niya mamaya. Anuman, sinabi niya sa lalaki na ang kaharian ay nasa ilalim ng hari ng kadiliman. Nakita niyang naghuhukay ng butas ang lalaki at tinanong siya kung bakit niya ginagawa iyon. Sinabihan niya sa matanda na huwag magtanong sa kanya at sinabing kahit magpaliwanag siya sa kanya, hindi mauunawaan ng matanda ang kanyang pinagdadaanan. Sinabi niya na ang kanyang ginagawa ay maaaring magmukhang walang silbi sa sinuman, ngunit iyon lang ang tanging paraan upang mapaginhawa niya ang kanyang sarili. Iginiit ng matanda na gusto niyang malaman kung bakit niya ginagawa iyon, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang mapalapit sa liwanag. Ang kaharian ng puti ay nasa langit, at nararamdaman niya na ang malalim na butas ay mas madaling makapasok sa liwanag kaysa sa sahig. Sinabihan siya ng matanda na huminto sa paghuhukay. Sinabi niya sa lalaki na siya ay nagugutom at hindi pa kumakain, kaya dapat niyang ihinto ang pagkapagod bago siya mawalan ng malay. Sinabi ng lalaki na hindi siya mahihimatay, dahil nakakakuha siya ng kalidad ng pagtulog. Ano ang silbi ng kalidad ng pagtulog ng walang pagkain? Hinagisan siya ng matanda ng isang tinapay, at kinuha niya ito at kinain ng buong kahusayan. Muntik na siyang mabulunan sa pagkain, at binato siya ng tubig ng matanda. Tuwang-tuwa siya at masaya. Hiniling ng matanda na lumabas siya at magpahinga, ngunit nang tumanggi siya, hinagisan niya ito ng espada.
Tinanong siya ng matanda kung bakit siya naghuhukay ng butas kung kaya niyang gawin ang lahat para matulungan ang sitwasyon. Naniniwala siya na hindi niya ito lugar para tumulong, at halos hindi niya magagawa iyon. Ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang Sharim, at tinanong ang lalaking ito para sa kanyang pangalan, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang pangalan. Tinatawag siya ng lahat ng kahit anong gusto nilang itawag sa kanya, kaya maaaring tawagin siya ni Sharim kahit anong gusto niya. Inilabas din ni Sharim ang kanyang espada at nagsimulang lumaban. Nagtataka ang lalaki kung ano ang ginagawa ni Sharim, at kung balak ba siyang turuan ni Sharim kung paano lumaban dahil ayaw niyang matuto kung ilang halimaw ang kaya niyang labanan ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Sharim na walang sino man ang naruroon upang iligtas siya. Napagtanto din ng lalaki na hindi niya kayang labanan si Sharim at sinubukan niyang huminto, ngunit nagtataka si Sharim kung bakit niya kinuha ang espada sa unang lugar. Sa kalaunan ay itinigil ni Sharim ang laban, at sinabing hindi niya alam na magiging napakaligaya ang katapusan. Nagtatanong ang lalaki kung paano niya nalaman na ayaw na niyang makipaglaban muli. Sinabi ng lalaki na gusto pa rin niyang labanan si Sharim, ngunit ipinaalam sa kanya ni Sharim na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Ipinaliwanag pa niya na siya ang prinsipe ng kadiliman, at nakipaglaban siya sa hari ng kadiliman upang sakupin ang pamumuno ng kaharian dahil naisip niya na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa nararapat. Gayunpaman, hindi niya kayang talunin ang hari ng kadiliman, at siya ay nanghinap kaya't siya ay naghahanap ng magandang lugar upang masawi, at hindi niya alam na magkakaroon siya ng ganoong kaligayang katapusan kasama ang binatang lalaki. Ibinato niya ang kanyang espada sa lalaki, at sinabing pinili niya ito bilang susunod na prinsipe ng kadiliman at hari. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa lungsod at bisitahin ang kanyang mansyon, at sino mang makakita ng espadang kasama niya ay kikilalanan siya. Tumanggi ang lalaki na pumunta, ngunit sinabi niyang nakita niya ang kanyang nakababatang sarili sa kanya. Sinabi ni Sharim sa kanya na ang mundo ay hindi tulad ng nararapat, at kailangan niya ng isang tao na tutulong sa kanya na baguhin ang mundo. Ipinaalam din niya sa kanya na ang isang mahusay na kabalyero ay nasa kanyang quarter, na pinangalanang Victor. Kung mapatunayan niya ang kanyang sarili na mahusay, susundan siya ni Victor. Gayun din, napakatapat ni Victor sa sino mang gusto niya, at kung nag-alok si Victor na sumama sa kanya, susundan siya ni Victor hanggang sa katapusan ng mundo. Nasawi si Sharim, at naglakbay ang lalaki sa lungsod ng mag-isa. Samantala, dumaranas din ng karahasan ang kaharian ng mga puti. Ang mga mandirigma at halimaw mula sa kaharian ng kadiliman ay ipinadala sa kanila upang tapusin sila, at lahat ng kanilang hukbo, kabilang ang reyna ng liwanag mismo, si Reyna Irish, at ang salamangkero, at ang pinuno ng kabalyero na si Shira Frank, at ilang iba pang kilalang mandirigma na sumali sa laban habang nagmamakaawa para sa suporta mula sa tagapagtanggol ng runes. Nang matapos ang digmaan, umuwi si Frank at nakipagkita sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Thomas na nasa sabik na makita siya. Si Shira ay nagudyok din sa lahat ng kanilang mga mandirigma at sinabi sa kanila na dapat silang magpahinga at maghanda para sa kanilang susunod na digmaan. Umalis siya at nakipagkita kay Frank, at pumasok sila sa bahay upang pag-usapan ang tungkol kay Irish. Tinanong ni Frank si Shira kung nakuha niya ang kanyang kapangyarihan mula sa tiara sa kanyang ulo, at kung sa tingin niya ay magagawang talunin ni Irish ang hari ng kadiliman gamit ang kanyang kapangyarihan. Aminado sila na makapangyarihan siya, ngunit hindi niya pwedeng pagurin ang sarili, dahil kung gagawin niya ito, maaaring mawala ang kanyang buhay. Pinayuhan ni Frank si Shira na huwag gawin ang pag-uusap na iyon sa publiko, dahil ito ay maaaring paninirang puri sa reyna. Gayun din, nakita siya ng lingkod ni Irish pagkatapos ng digmaan, at nakita nilang mukhang mahina at pagod siya. Tinanong nila kung naubos na niya ang kanyang kapangyarihan, at pinapayuhan siyang magpahinga, ngunit hindi siya makatulog, kaya pumunta siya sa progenitor ruin upang humingi ng tulong at proteksyon. Dumating naman si Shira para makita siya. Tinawag ni Irish si Shira na isang big sister, at ipinahayag na bago siya lumaban para sa reyna ng liwanag laban kay Shira, sila ni Shira ay nagsanay ng magkasama, at si Shira ay isa sa mga taong tumulong sa kanya na lumakas. Ipinaalala ni Shira kay Irish na siya na ngayon ang reyna at ang nanalo sa laban nila, kaya sigurado siyang karapat-dapat siya sa posisyon. Tinanong niya si Irish kung naaalala niya ang huling reyna ng liwanag, at kung gaano kangety ang kanyang mukha nang mapanood niya ang kompetisyon.
Pareho silang umamin na ang mga alaala tungkol sa Reyna ng Liwanag ay kumukupas, at lahat sila ay umaasa na ang digmaan ay mabilis na magwawakas, at ang Hari ng Kadiliman ay magkakaroon ng pagbabago ng isip. Sinabi ni Irish na alam niya na kapag ang susunod na Hari ng Kadiliman ay dumating, ang mundo ay magiging isang mas mahusay na lugar, ngunit tinanong siya ni Shira kung sa palagay niya ay mabubuhay pa siya sa oras na dumating ang susunod na Hari ng Kadiliman. Ibinunyag ni Irish na wala siyang pakialam sa pagiging buhay or hindi, umaasa siyang balang araw ay magiging ligtas ang mundo para sa lahat. Nang maglaon, dumating ang lalaki sa kaharian at tinanong ang mansyon ni Sharim. Ang kabalyero na nahanap niya sa tabi ng pinto ay nagtanong sa kanya kung saan niya natagpuan ang espada na iyon, at bago siya magpaliwanag, ang kabalyero ay nagsimulang labanan siya. Agad niyang natuklasan na ang kabalyero ay maaaring si Victor, at tinanong niya ang kabalyero kung siya ay si Victor. Inamin ni Victor ang kanyang pangalan at nagtanong tungkol kay Sharim, ngunit sinabi niyang nasawi na si Sharim. Naging marahas si Victor at inatake ang lalaki, at bumagsak ang lalaki. Lumapit si Victor at sinabi sa kanya na alam niyang hindi mapapaslang ng isang mahina si Sharim, dahil mahina ang lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang prinsipe ng kadiliman. Ang kahalili ng hari, si Victor, ay tinatawanan siya, tinanong siya kung sa tingin niya ay magagawa niya ang lahat ng iyon habang nasa mahinang estado. Ngunit buong tapang na sinabi sa kanya ng lalaki na kaya niya ito, kahit na siya ay nasa ganitong estado, dahil alam niya ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan. Naniniwala si Victor sa kanya at nangakong susundin siya. Dadalhin din niya siya sa quarters ni Sharim. Sa Kingdom of White, inanunsyo ng gwardya na ang kanilang western gate ay inaatake ni Valdir. Sinabi ni Irish kay Shira na makipag-ugnayan sa iba pang mage para makipaglaban, at inutusan din si Frank na dalhin ang mga kabalyero sa labanan. Ginagamit ni Shira ang kanyang tiara para maabot ang lahat ng mage na nakakakuha din ng kanyang babala at gumising para makipaglaban. Tumungo na sila sa kani-kanilang pwesto. Inaasahan ni Valdir ang pakikipaglaban kay Irish at tinitingnan niya ang buong lungsod para sa kanya. Kapag nakita niya ang ilan sa mga mage, sinubukan niyang takutin ang mga ito sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na ipadala na lang si Irish sa kanya, sa halip na tapusin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya. Itinakda nila ang kanilang mga mahika sa kanya, ngunit wala sa kanilang mga pag-atake ang nakakaapekto sa kanya. Nakipaglaban muna siya sa kanila, sinisira ang buong rooftop na tinutuluyan nila. Umalis siya doon at nakita ang ilang mga kabalyero na pinamumunuan ni Frank. Pumunta siya upang salubungin sila at muling hiniling sa kanila na huwag mawalan ng buhay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya, at dapat nilang dalhin si Irish. Sila'y tumatangging sumagot, at inatake nila siya. Tatapusin na niya silang lahat nang magpakita si Lord Alex na lumaban para sa kanila. Pinahahalagahan nila si Alex at sinabing babalik sila sa lungsod at pangalagaan ang iba pang mga taga-nayon. Nang makita ni Valdir si Alex, kinilala niya si Alex bilang pinuno ng mga elf na nagtataglay ng tatlong magkakaibang espirito, apoy, tubig, at lupa. Hiniling ni Alex sa kanyang mga espirito na lumaban, at inaasahan din ni Valdir ang kanilang mga pag-atake. Kapag umaatake sila, pinupuri sila ni Valdir, sinasabing mahusay sila ngunit sinasabing hindi sila sapat. Sinubukan niyang gawin ang kanyang pag-atake, at nang makita ni Alex ang kanyang kapasidad, sumisigaw siya para bumalik ang kanyang espirito. Napagtanto niya na si Valdir ay mas malakas kaysa sa naisip niya, at nagsimula siyang pagpawisan at iniisip kung paano siya mabubuhay. Buti na lang at nakita niya si Irish. Nakatayo si Irish sa tabi ng dingding at nakitang nasawi na ang ilan sa kanyang mga mamamayan. Ang huling nabubuhay na mamamayan ay nagdarasal para sa kanya, at siya ay lumaban. Binalaan niya si Valdir na kung lalabanan niya siya, hindi niya ito papayagan na manatili, ngunit handa rin si Valdir para sa lahat ng kanyang pag-atake. Samantala, sa pagpunta ni Frank sa kaharian, nakaharap niya ang dalawang lalaki at ipinapalagay na sila ay mga kabalyero mula sa kaharian ng mga itim. Hinarap niya sila, tinanong kung bakit sila duwag, at ginagamit nila ang katotohanang nilalabanan sila ni Valdir para umatake. Iginiit ng mga lalaking ito na hindi sila mga kabalyero, at mga dayo lamang na naghahanap ng magandang lugar upang makapagpahinga. Hiniling niya sa kanila na ihulog ang kanilang mga espada, at ginawa nila ito. Lumuhad din sila sa harapan niya. Biglang pinalibutan sila ng kapangyarihan ng kadiliman, at binawi nila ang kanilang mga espada.
Pinapaslang ni Frank ang isa sa kanila at inutusan ang kanyang mga kabalyero na labanan ang natitira. Nagpupumilit si Irish na labanan si Valdir na lumalabas na malakas din. Nagpasya siyang ubusin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit binalaan siya ni Alex kung ano ang maaaring maging resulta. Pinigilan niya ang sarili, at nakaramdam si Valdir ng kahihiyan na kinakalaban siya nito nang wala ang kanyang buong lakas at umalis, umaasang babalik kapag handa na siya para sa isang tunay na laban. Sa kaharian ng mga itim, nakikipagkita si Victor sa hari ng kadiliman. Gayunpaman, ang hari ay wala sa paligid. Ang kabalyero na nanguna sa mga pag-atake sa kaharian ng puti noong araw na iyon ay dumating upang magbigay ng ulat, at iniulat niya na kailangan nilang huminto sa pakikipaglaban. Nagrereklamo siya na nawalan siya ng isang kabalyero noong araw na iyon, at hindi niya akalain na ang mga tauhan ng itim ay mga ganid lang na kayang makipaglaban kahit kanino anumang oras. Bago pa makasagot si Victor, dumating ang hari ng kadiliman at inatake ang kabalyero, pinaslang siya. Nang siya ay umupo, sinabi sa kanya ni Victor na hindi niya dapat dungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo sa kanyang mga kamay, dahil tatapusin sana niya ang lalaki para sa hari kung gusto ito ng hari. Sinasabi ng hari na walang dahilan kung bakit nananatili ang kaharian ng mga itim sa lupa at ang kaharian ng puti ay nasa langit. Ang dalawang kaharian ay hindi maaaring magsama sa mundo, at hindi siya susuko hanggat hindi niya natitiyak na ang kaharian ng puti ay wala na at ang mundo ay natatakpan ng kadiliman. Inamin ni Victor na tama ang hari ngunit hindi ito magandang diskarte. Kung patuloy silang mawawalan ng tauhan, magkakaroon din sila ng problema, na siyang hari ng egoismo si Valdir. Umuwi si Victor at nakipagkita sa lalaki, ang prinsipe ng kadiliman. Tinanong siya ng prinsipe ng kadiliman kung saan siya nanggaling, at sinabi niya na siya ay nagmula sa palasyo ng hari ng kadiliman. Ipinagpalagay ng prinsipe na si Victor ay tapat lamang sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Victor na siya ay tapat sa hari at sa kanyang mga kahalili, at hindi niya kailangang matakot dahil tapat din siya sa kanya. Sinabi ng prinsipe kay Victor na gusto niyang magsanay gamit ang isang espada at matutunan kung paano lumaban. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na maging hari kung hindi niya matatalo si Victor, ngunit ipinaalam sa kanya ni Victor na ang pakikipaglaban ay hindi ang kanyang pangunahing layunin, ngunit kailangan niyang magbasa. Dinala ni Victor ang ilang libro sa kanyang mesa at sinabihan siyang magbasa. Tinanong siya kung paano niya gustong maging hari kung hindi siya matututo ng pagsasaka, at iba pang bagay, at kung gusto niyang magutom ang kanyang mga tao. Sinabi rin niya sa prinsipe na kung gusto niya ang dignidad ng hari, kailangan din niyang ayusin ang kanyang mga salita. Tinanggap niya na sanayin din ang prinsipe, at ipinaalam sa kanya na gusto din ng ibang mga kahalili ang trono at kailangan niyang maging mahusay kung gusto niya ang trono. Sinimulan nila ang kanilang pagsasanay, at mabilis na natututo ang prinsipe. Sa kabilang banda, sa kagubatan, ang may green na buhok na demonyo, si Lady Rize, ay naglalakad kasama ang kanyang mga kabalyero. Hinahanap niya ang prinsipe at pagod na siya sa paghahanap, nagtataka kung bakit nasa ganoong lugar ang prinsipe. Huminto siya para magpahinga, at biglang may mga halimaw na umatake sa kanila. Sinisikap ng mga kabalyero na kumilos sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit sinabi ni Rize sa kanila na huwag mag-alala at lumaban ng mag-isa. Tinatalo niya sila sa isang pag-atake, at pinupuri siya ng lahat ng kanyang mga kabalyero. Habang siya ay abala sa mga papuri, isa pang halimaw ang lumapit sa kanya. Masyadong malapit ang halimaw para ipagtanggol niya ang sarili, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang dumating ang prinsipe at pinaslang ang halimaw. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang prinsipe, at nagtataka si Rize kung bakit ang prinsipe ay nasa isang lugar hanggang doon. Sinabi niya sa kanya na siya ay nagsasanay at ang kagubatan ay hindi masyadong malayo sa kanyang tahanan. Dahil wala siyang masyadong sasabihin, muli ay sinubukan niyang umalis. Si Riza ay labis na nalilibang sa kung gaano siya kaguwapo, kaya kailangan siyang tawagan ng mga kabalyero sa realidad bago niya maalala na hinahanap siya nito, at may gusto siyang sabihin sa kanya. Tumawag siya pabalik at nagtanong kung ng isang bagay, at nag-usap sila. Ipinaalam ni Rize sa kanya ang tungkol sa isang kompetisyon sa pagitan niya at ng lahat ng iba pang mga kahalili, at sinabi sa kanya na kung manalo siya, ituturing siyang tunay na prinsipe at magkakaroon siya ng espada, ang dakilang espada ng mga itim. Tinitingnan niya ang espada na nakuha niya mula kay Sharim, at iniisip ni Rize kung mayroon siyang espesyal na attachment sa espada. Anuman, plano niyang sumali sa labanan.
Sa kaharian ng puti, bumalik si Irish at nakitang wasak na ang kanyang kaharian. Tumawag siya ng tulong para sa mga nasugatan, at dumating si Shira. Ipinaalam sa kanya ni Shira na nang bumalik si Frank at ang mga kabalyero upang protektahan ang lungsod, hinarap sila ng mga taong mandirigma mula sa kaharian ng mga itim, na naging sanhi ng kanilang pagkawala. Si Irish ay nananatiling absent-minded sa kanyang palasyo, habang iniisip ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat at kung paano niya ito pamamahalaan. Nakipagkita si Shira sa kanya at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang atensyon bago siya makasagot. Sinabi niya sa kanya na nawawala siya sa pag-iisip at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Sinabi rin niya na maaaring nawala rin sa pag-iisip ang dating reyna nang maisip nilang mukha itong payapa. Nagulat siya kay Irish na siya ang mamamahala sa muling pagtatayo ng nawasak na lungsod, at hiniling sa kanya ni Irish na gawin ito ng maayos. Pag-alis niya, iniisip ni Irish ang dating reyna. Naalala niya na noong mas bata pa sila, bago siya naging reyna, maaga siyang gumising at nakatayo sa tabi ng lungsod upang ipagdasal ang kaharian ng mga puti. Isang umaga, sinalubong siya ni Shira, at tinanong niya siya kung maaga pa ba siya gumigising. Sinabi ni Shira na hindi siya maaaring magising ng maaga dahil nag-e-enjoy siyang matulog, at ipinaalala ni Irish sa kanya na mas marami siyang responsibilidad at dapat niyang alagaan ang kanyang mga kapatid na lalaki, sina Thomas at Frank. Minarkahan ni Shira na sapat na ang responsibilidad nila at higit pa sa sapat para sa kanya, at ibibigay niya ito kay Irish kung gusto niya. Nagtawanan sila, at tinanong ni Irish si Shira kung alam niya ang ibig sabihin ng pagiging reyna ng liwanag. Sinabi ni Shira na hindi niya naisip ang tungkol dito, ngunit iniisip ni Irish kung ano nga ba ang mga pasanin at mga responsibilidad ng reyna ng liwanag. Bumalik sila sa quarter kung saan nakita nila ang reyna ng liwanag. Pinahahalagahan nila kung gaano siya kabait, at pareho nilang inaasahan ang kanilang laban at kompetisyon upang maging reyna ng liwanag. Pareho silang umaasa na gagawin ang kanilang makakaya upang manalo sa mga laban, ngunit mukhang nabalisa si Irish. Tinanong siya ni Shira kung nagdududa siya sa kanyang kakayahan or kung ang posisyon ay nakakatakot sa kanya, ngunit sinabi ni Irish na hindi. Ibinalik niya ang tanong kay Shira, na umamin na karaniwan niyang nararamdaman na ang responsibilidad ay magiging labis para sa kanya, at sa palagay niya ay nakakapagod ang maging reyna. Ang reyna ay dapat manatili sa palasyo at hindi siya dapat lumabas. Sa palagay ni Shira ay hindi siya may kakayahan para sa ganoong nakakabagot na pamumuhay, ngunit sinabi ni Irish na maaaring hindi ito nakakabagot, at hindi nila alam kung ang kanilang reyna ay lumalabas minsan. Sumang-ayon na lang Shira, at lumabas sila. Tinanong niya kung pupunta si Irish para sa hapunan sa kanyang lugar sa gabing iyon, at sinabing inaabangan ni Frank ang hapunan dahil matagal na silang hindi kumakain ng magkasama. Lumalabas sila para kumuha ng ilang mga gulay, at dinadala nila ito sa tahanan ni Shira kung saan sila kumakain at nagsasaya. Pagkatapos kumain, pinahahalagahan sila ni Irish para sa pagkain, at tinanong siya ni Thomas kung bibisita siya muli. Nagbiro sila tungkol dito, at ihahatid na ni Frank si Irish pauwi. Sa kanilang daan, nagpasalamat si Irish para sa pagkain, at sinabi ni Frank na salamat din sa kanya dahil nagdadala din siya ng gulay para sa kanila. Ipinaalala niya sa kanya na maaari silang makakuha ng mga gulay sa kagubatan, ngunit iginiit ni Frank na ang kanyang sarili ay mas matamis kaysa sa mga nasa kagubatan. Tinanong ni Irish kung alam niya ang responsibilidad ng isang reyna, at sinabi niyang hindi ngunit inaangkin niya ang kanyang responsibilidad bilang kabalyero na tiyaking pinoprotektahan niya ang reyna. Kinabukasan, nilaibot ni Irish ang kaharian, at sinasalakay siya ng ilang halimaw. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hindi siya makatakas, kaya nilalabanan niya sila, at nanalo siya. Bigla niyang narinig ang boses ng Diyosa ng Liwanag. Sinabi niya sa kanya na ang reyna ng liwanag ay ang huling ipinanganak ng pinakamasama, at dapat siyang maglakad sa kalungkutan. Sa araw na iyon, nangako si Irish na gagawin niya ang lahat ng iyon kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Victor sa prinsipe na kailangan niyang lumaban sa kompetisyong iyon ayon sa doktrina ng kanilang pamilya. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa hari, ngunit sigurado siyang mananalo ang prinsipe, at nagtitiwala siya sa prinsipe. Magsisimula ang kompetisyon, at inanunsyo ni Riza na magsisimula ang kompetisyon sa isang digmaan sa pagitan ng lahat ng mga prinsipe at mga halimaw, at ang huling dalawang prinsipe ay magkakaroon ng tunggalian.
Pinakawalan nila ang mga halimaw, at sa panahon ng laban, tinulungan ng prinsipe ang isa sa iba pang mga prinsipe upang hindi siya masawi. Ang iba ay nagtataka kung bakit siya tutulungan ng isang tao sa isang kompetisyon, ngunit sinabi niya na ito ay dahil lamang sa ayaw niyang masawi siya. Hindi man lang pinahahalagahan ng ginang ang kanyang mabait na kilos at sinabihan siyang iwan siya. Nagpapatuloy ang laban, at dumating ang isa pang dakilang halimaw na ang prinsipe lang ang makakapaslang. Sa kalaunan, ang prinsipe ay naging kwalipikado kasama ang isa pang prinsipe na nagngangalang Adriel. Sinundan siya ni Adriel sa dressing room sa pag-asam ng susunod na laban. Tinanong niya ang prinsipe kung bakit niya iniligtas ang babae, at ibinunyag ng prinsipe na ito ay dahil ayaw niyang masawi siya. Sinabi sa kanya ni Adriel na walang paraan na ayaw niyang pumaslang ng tao kung gusto niyang maging hari ng kadiliman, at kailangan niyang maging maayos sa mga taong nasasawi. Iginiit ng prinsipe na kung ang pagpaslang ang tanging paraan para maging hari siya, mas gugustuhin niyang maghanap ng ibang paraan. Magsisimula ang ikalawang bahagi ng kompetisyon, at nalampasan niya si Adriel. Gayunpaman, hindi niya pinapaslang si Adriel, at tinanong siya ni Adriel kung bakit na galit na galit. Muling kinuha ni Adriel ang kanyang espada at ipinagpatuloy ang laban, na nagpahayag na kung makakakuha siya ng pagkakataong tapusin ang hari, gagawin niya ito nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Sa kasamaang palad para sa kanya, wala siyang nakuha, at nanalo ang prinsipe sa laban. Kinuha niya ang Great Black Sword, at lumabas siya kasama sina Adriel at Riza. Nagpakilala si Adriel, at nakita nila si Victor sa harapan. Hindi na kailangan pang hingi ni Victor ang ulat ng kompetisyon. Tinanong ni Adriel si Victor kung bakit siya bumisita, at sinabi ni Victor sa kanila na mayroon siyang mensahe para sa kanila mula sa hari. Ang dalawang kwalipikadong kahalili ay magdadala ng mensahe sa kaharian ng puti para sa hari. Samantala, ganoon din ang tanong ng prinsipe na tanong din ni Irish. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano ang gawain ng hari ng mga itim, habang kinukuha ni Irish ang kanyang espada at pumunta upang tingnan ang kanyang kaharian. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa kaharian ng puti, at sumakay sila sa isang bangka na lumilipad sa kalangitan. Hindi man lang pinapadali ng mga sakay ng bangka ang kanilang paglalakbay, habang patuloy nilang pinag-uusapan kung gaano kahirap para sa kanila na makarating sa kaharian ng puti at kung paano malilipad ng mahika ang kanilang bangka, na ginagawa silang mga salamangkero. Dahil wala man lang bintana ang barko, ang mga bisitang sina Riza at Adriel, at ang prinsipe ay nananatili sa ibabaw ng bangka upang tingnan ang kanilang paglalakbay ng mas malapit. Nang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon, iniisip ni Riza kung paano pupunta ang misyon at kung may hatid ba nila ang sulat. Ipinaalam niya sa kanila na kahit na ang mundo ay naglalaman lamang ng 2 kaharian na ito, ang mga kaharian ay nakikipagdigma, at gaano man ito tila, hindi sila magkaibigan. Kaya nakakabalisa kung magpapanggap silang magkaibigan. Tinanong niya ang prinsipe kung sa palagay niya ay may hahatid niya ang mensahe, at sinabi ng prinsipe na kahit na sa tingin niya ay hindi niya kaya, sa palagay niya ay magagawa niya ang gawain ng isang sugo, at ihahatid niya ang sulat. Nang hihimasok si Adriel, sinabi niya sa prinsipe na wala siyang mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon at medyo nahihiya, kaya bakit iniisip niya na may hahatid niya ang mensahe. Nararamdaman ng prinsipe na magagawa niya iyon, at ipinaalala ni Adriel sa kanya na ang 2 kaharian ay nasa digmaan. Inaalok niya na dahil mas mahusay siya sa komunikasyon, at nagpapatuloy ang komunikasyon, ito ang magdedetermina kung uuwi sila or hindi. Pagkatapos ay nag-aalok siya na maging convoy, habang ang prinsipe ay nagpapanggap na kanyang bantay. Mukhang magandang ideya iyon sa kanilang tatlo, at pinahahalagahan siya ng prinsipe sa kanyang walang pag-iimbot na pagsisikap. Dumating sila sa kaharian ng puti, at sinalubong sila ni Frank. Inilabas niya ang kanyang espada sa kanila, at inilabas din ng prinsipe ang kanyang espada. Nakialam si Adriel at humingi ng paumanhin kay Frank sa inasal ng prinsipe. Sinabi niya kay Frank na nandito lang sila para maghatid ng mensahe sa kanilang reyna, at hindi ibig sabihin na magdulot ng anumang gulo. Nagtataka si Frank kung obligado siyang kunin ang liham mula sa kanila, at sinubukan nilang magmakaawa kay Frank na ipinaalam sa kanilang reyna ang kanilang pagbisita bago ang pagbisita, at wala silang masamang intensyon. Nakiusap siya kay Frank na ihulog ang kanyang mga armas, ngunit tumanggi si Frank, na sinasabing ang mga tao ng mga itim ay mga duwag na gagawin ang lahat para makuha ang gusto nila.
Sinubukan ni Adriel na kumbensihin si Frank sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi lahat ay ganoon sa kaharian ng mga itim, at maging ang mga mamamayan ay nagdurusa sa mga pag-uugali ng kanilang egoistic na hari na naniniwalang nasa kanya ang mundo. Wala silang magagawa tungkol dito, kaya niyang tapusin kahit ang kanyang mga mamamayan, lalo na ang mga tao ng mga puti. Sinabi rin ni Adriel na kung masawi ang hari at papalitan ng isa pang hari, magiging mas mapayapa ang mundo para mabuhay silang lahat. Iniisip ni Frank kung gaano kawalang magawa ang mga kabalyero na umatake sa kanila. Isinasaalang-alang niya na ang mga tao ay walang magawa, ngunit ipinahayag na anuman ang pinagdadaanan ng mga tao ng mga itim ay hindi niya gawain, at maaari nilang tangkilikin ito. Sa kalaunan ay kinolekta niya ang sulat mula kay Adriel, at ipinadala ito kay Irish habang tumanggi siyang sundan si Adriel at ang prinsipe sa palasyo. Si Adriel ay patuloy na nagsisikap na kumbensihin siya sa pamamagitan ng mga salita, at sa huli, si Adriel ay nakumbinsi siya, at inanyayahan niya sila. Sinabi niya sa kanila na ibaba ang kanilang mga sandata sa harap ng palasyo, at dinala niya sila sa loob. Kapag patuloy silang nagbubulong-bulungan sa daan, hinihiling niya sa kanila na manahimik, na sinasabi sa kanila na sila ay mga bisita at kailangang naruroon. Sinabi rin niya sa kanila na opisyal silang magsasalita sa lahat, kasama na ang reyna. Tinanong ni Frank si Adriel kung ilang araw sila maaaring manatili dito, at sinabi sa kanya ni Adriel na maaari silang umalis sa araw na iyon depende sa kung paano mapupunta ang kanilang negosasyon, or dapat silang umalis sa susunod na araw dahil alam niyang hindi magiging ganoon kadali ang negosasyon. Sa wakas, nakita nila Irish. Tumingin siya sa prinsipe, at kahit na nandoon ito na nakabalat kayo bilang isang gwardya, iba pa rin ang nararamdaman niya sa kanya. Sinabi ni Irish sa kanila na nabasa niya ang sulat na ipinadala ng kanilang hari, at hinihiling ng hari ang dalawang bansa na magsama-sama at sirain si Valdir. Pakiramdam niya, kung tuluyang maalis si Valdir, ilalagay ng hari ang lahat ng gusto niya para sa dugo sa kanyang kaharian at sisirain sila. Inamin niya na talagang ginugulo ni Valdir ang dalawang kaharian, at kailangan nila ng pangmatagalang solusyon, ngunit hindi niya iniisip na ang pakikipagtulungan sa mga itim ang pinakamagandang ideya. Ang prinsipe ay nakialam, at sinabi sa kanya na ang digmaan sa puti ay magpapatuloy lamang hanggang ang kasalukuyang hari ay umalis sa upuan. Laking gulat ni Adriel na sinabi niya iyon, ngunit kailangang pagtakpan siya ni Adriel, kaya sinabi niya na ang kasalukuyang hari ay gumugol ng maraming taon at nagpaplanong magbitiw, kaya magkakaroon ng kapayapaan sa mga puti sa lalong madaling panahon. Kapag natapos na ang pulong, dadalhin sila ni Frank sa kanilang silid at sinabihan silang manatili bilang mga bisita. Bago siya umalis, tinanong siya ng prinsipe kung anong uri ng tao si Irish, ngunit naramdaman ni Frank na nakakabalisa ang tanong at binalaan ang prinsipe na huwag nang banggitin muli ang pangalan ni Irish sa kanyang bibig. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, at nagpatuloy sila sa kanilang silid. Samantala, ang barko ay bumalik sa bahay, at ang mga sakay ay nagtataka kung ang sugo ay makakabalik ng ligtas. Inaangkin nila na inakala nila na agad silang tatapusin ng mga puti pagkadating nila doon, ngunit sa palagay nila ay may matamis na bibig si Adriel at dapat na maayos ang negosasyon. May nagpadala ng mensahe kay Reza na hiniling sa kanya ni Victor na bumisita. Kapag bumalik siya sa lungsod, bumisita siya kay Victor, at sa kanyang paglalakbay, nakita siya ng ilang lalaki, at pinag-uusapan nila ang kanyang lakas. Sinabi nilang maaari niyang panoorin ang sino man sa paligid niya, at sigurado silang tinatawag siya para itapat sa demonyong nagplanong umatake sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa silid, tinanong ng prinsipe si Adriel kung ano ang mali sa kanya, ngunit itinuro ni Adriel ang tanong sa prinsipe. Tinanong niya kung bakit nakikialam ang prinsipe sa kanilang negosasyon at sinabi sa kanya na ang mga tao ng mga puti ay hindi sila gusto, at naniniwala sila na ang mga itim ay palaging may kasalanan, kaya't ang prinsipe ay hindi maaaring patuloy ng panunuya sa kanila. Tila sumalungat ang prinsipe, dahil sinasabi niyang iba si Irish, at nakita niya ito bilang isang taong mapagmahal sa kapayapaan. Kinabukasan, nagpatawag si Irish ng meeting sa kanila. Sinabi niya sa kanila na naisip niya ang kanilang mensahe, ngunit may tanong siya. Sinabi niya na gusto niyang idirekta ang tanong sa prinsipe, na ikinagulat ni Adriel, at sinabi niya kay Irish na ang prinsipe ay isang bantay lamang. Iginiit ni Irish na gusto niyang sagutin niya ang mga tanong, at tinanong niya siya kung ano sa palagay niya ang iniisip ng itim tungkol sa alyansa.
Binalaan siya ng kanyang tagapayo na ang tanong ay hindi isang tanong na dapat niyang itanong sa isang bantay, ngunit hinihiling niya sa kanya na sagutin ito. Kaya, sinabi sa kanya ng prinsipe na ang mga itim ay naapektuhan ni Valdir. Napaslang niya ang ilan sa kanila, at sa tingin niya kung mabubuo ang kanilang alyansa, mapipigilan nito ang karagdagang pagkasawi, kaya't sila ay sumusuporta. Kinabukasan, nagpatawag siya ng isang pulong sa kanila, at tinanggap niya ang deal sa alyansa. Nakatayo si Frank sa tabi ng palasyo at pinagmamasdan ang bakanteng upuan ni Irish. Pumunta siya sa kaharian ng mga itim upang sumali sa labanan, at iniwan niya siya doon upang pangalagaan ang lungsod. Sa sandaling iyon, dumating si Shira. Naglalakad siya sa loob ng palasyo at sinubukang ihatid ang ulat ng muling pagtatayo na pinuntahan niya para bantayan kay Irish, ngunit nakita niyang wala si Irish sa kanyang upuan. Tinanong niya si Frank kung nasaan si Irish, at sinabi niya sa kanya na pumunta si Irish sa kaharian ng mga itim. Ibinigay niya sa kanya ang liham na nakuha niya mula kay Adriel at sa prinsipe, at nang mabasa niya ito, ipinahayag niya na isang bahagi ng liham ang nagpakita na ang sugo ay dapat bihagan sa kaharian ng puti hanggang sa bumalik si Irish, kaya nakakasigurado silang ligtas na ilalabas ng mga itim si Irish. Bilang resulta, sinabi ni Frank kay Shira na nananatili siya sa palasyo upang pangalagaan ang palasyo kung sakaling gusto ni Adriel at ng prinsipe na gumawa ng anumang masamang gawain. Iniulat din niya na ang muling pagtatayo ay nangyayari ng maayos. Sinabi sa kanya ni Frank na sa palagay niya ay walang masamang ibig sabihin ang sugo, at nagpapahinga lang sila. Si Shira ay nasa sabik na makilala ang mga sugo, ngunit sinabi niyang siya ay pagod, kaya't hiniling niya kay Frank na ipakilala sila sa isa't isa mamaya. Sa kaharian ng itim, dumating si Irish at lumipad sa paligid. Nagbebenta ang isang mangangalakal sa kanyang mamimili, at pagkaalis ng bumibili, may naramdaman siyang kakaiba sa paligid ng lungsod. Pakiramdam niya ay may masamang gustong mangyari sa araw na iyon, at halos kasabay nito, nakita niya si Irish na lumilipad sa tabi ng langit. Nagsisimula ang digmaan, at ang ilang itim na halimaw ay ipinadala kay Valdir. Sinaktan nila siya, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga kamay para paalisin sila, na sinasabi sa kanila na napakahina nila para lumaban sa isang tulad niya. Hinarap din niya si Rize at ang kanyang mga salamangkero. Inihagis ni Rize sa kanya ang mga palaso, at ang kanyang metal na katawan ay pinutol ang lahat ng kanilang mga palaso. Si Riza ay natatakot, ngunit hinihikayat niya ang kanyang sarili na maging maayos, at sinabi niya sa kanyang mga salamangkero na ipadala ang susunod na shot ng mga arrow. Pinagtatawanan sila ni Valdir na sinasabi sa kanila ang mga bagay na walang silbi na hindi kayang tumagos sa kanya. Pumunta siya upang sirain ang gusali na kanilang kinatatayuan, ngunit si Riza ay nakaligtas sa kabutihang palad sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Nagpadala rin sila ng ilang haliging apoy sa kanya, at inamin niya na ito ay isang mahusay na plano, ngunit ang mga haliging iyon ay hindi sapat upang tapusin siya dahil maaari siyang lumipad sa paligid ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Victor na mayroon silang higit na kapangyarihan sa kanilang mga kamay at hinahangad na atakihin siya ng pisikal, ngunit sinabi ni Valdir na oras na para lumaban siya. Malapit na siyang magpakawalan ng isang pag-atake na si Sirius sa lungsod. Dumating ang hari ng kadiliman, at una inalis niya ang lahat ng kanyang mga mamamayan sa larangan ng digmaan, dahil alam niya na kung magpapatuloy ang labanan, masasawi sila. Pinahahalagahan siya ni Valdir para sa kanyang mahusay na mga gawa at sinabing hindi ito sapat. Tinawag niya si Valdir na hari ng egoism, at tinanong siya ni Valdir kung bakit binigyan niya siya ng ganoong pangalan. Sinabi niya na walang ibang pangalan ang maaaring magkasya kay Valdir, dahil siya ay walang iba kundi isang demonyo na lumalaban sa balanse ng buhay. Walang pakialam si Valdir sa pangalan. Sinasabi niya na hindi niya gustong tawaging demonyo or halimaw, ngunit hindi rin niya iniisip na ang hari ng kadiliman ay karapat-dapat sa kasiyahang pangalanan na meron siya. Pinayuhan niya ang hari ng kadiliman na subukang magkaroon ng liwanag sa kanyang buhay kung alam niyang gusto niyang lumaban. Habang nagpapatuloy ang laban, dumating si Irish na may dalang puting cuff para hawakan si Valdir. Hindi inaasahan ni Valdir na naroon siya. Tinanong niya siya kung ano ang kanyang ginagawa, at kinukot siya ang hari ng kadiliman sa paglunok sa kanyang pride at pag-imbite kay Irish na lumaban para sa kanya. Walang pakialam ang hari ng kadiliman. Inaangkin niya ang lahat ng mahalaga sa kanya ay ang balanse ng mundo, at kung makuha niya ito sa pamamagitan ng pagsira kay Valdir, sisirain niya si Valdir.
Itinakda niyang kunin si Valdir sa kanyang walang hanggang kulungan, ngunit nagtataka si Valdir kung bakit hindi siya pinapaslang sa halip. Nalaman ni Valdir kung ano ang maaaring gusto ng hari ng kadiliman sa kanya sa pagpasok niya sa kulungan. Sa kabilang banda, naubos na ni Irish ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at halos wala na siyang sapat na lakas para maglakbay pabalik sa kaharian ng puti. Sa kaharian ng puti, nakilala ni Adriel si Shira, at tinukso niya ito na hindi niya inaasahan na magiging kasing ganda niya ang pinuno ng Majod sa isang malaking komunidad. Napansin niya ang pambabole nito at pinigilan siya. Biglang nakita ng prinsipe si Irish na lumilipad ng mahina, at tumakbo siya para buhatin siya bago mapansin ni Shira at Frank ang pagdating niya. Ibinaba niya siya, at napansin ni Shira na naubos na niya ang kanyang kapangyarihan, kaya inutusan niya si Frank na dalhin siya sa palasyo at sinabihan ang prinsipe at Adriel na manatili sa kanilang silid. Napansin ni Shira na ikinonekta ni Irish ang kanyang sarili sa mga ron, kinuha ang kanyang pisikal na lakas. Habang inaalagaan niya si Irish, hiniling niya kay Frank na sabihin kay Adriel at sa prinsipe ang ulat ng digmaan para makabalik sila. Sa silid ng prinsipe, siya ay nabalisa tungkol sa kalusugan ni Irish habang si Adriel ay dumating upang asarin siya, na sinasabing gusto niya si Shira at na alam niyang mas gusto ng prinsipe si Irish. Sinabi sa kanya ng prinsipe na wala sila sa pinakamagandang posisyon para magkaroon ng ganoong uri ng pag-uusap, at nang malapit na siyang umalis, pumasok si Frank. Tinanong ng prinsipe si Frank tungkol kay Irish, ngunit sinigawan siya ni Frank na wala siyang karapatang magtanong tungkol kay Irish. Sinabi niya sa kanila na magiging maayos si Irish at iniulat na natapos na ang digmaan, kaya makakabalik na sila. Nang gabing iyon, umuwi si Riza na pagod at pagod. Bigla niyang nakasalubong si Victor na nagsabi sa kanya na ang pagbubuklag kay Valdir ay malaki ang naidulot na kabutihan sa kanilang kaharian, at alam niyang pagod na siya, ngunit mayroon pa rin siyang mensaheng ihahatid sa kaharian ng puti. Binigyan niya siya ng liham na dadalhin sa kaharian ng puti, at sa pag-alis niya, naalala niya ang prinsipe ng kadiliman. Lumakad palayo si Riza, naasar na hindi man lang siya pinayagang magpahinga ng kaunti mula sa digmaan na katatapos lang niyang labanan, at agad nilang ipinapadala siya sa kaharian ng puti. Siya, gayunpaman, ay muling isinasaalang-alang ang kanyang galit kapag iniisip niya ang katotohanan na ang prinsipe ay nasa kaharian ng puti, at kapag siya ay nakarating sa kaharian ng puti, makikita niya siya doon. Umaga na sa kaharian ng puti, at ang mga White Star Tanuki ay masayang lumilipad sa kalangitan. Bumuti na ang reyna, at tinawag niya si Adriel at ang prinsipe. Ipinahayag niya na tapos na ang digmaan, at pinahahalagahan siya ni Adriel sa pagsali sa digmaan, ngunit sinabi ni Irish na wala siyang karapatang kunin ang ganoong kalaking kaluwalhatian dahil halos wala siyang nagawa, at ipinahiram lamang ang kanyang kapangyarihan. Habang ang mga itim ay nawalan ng marami, nagkaroon ng pagkasira ng parehong buhay at mga ari-arian, at umaasa siyang makakabawi sila sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Adriel sa kanya na huwag mag-alala. Sinabi niya sa kanya na ang mga itim ay puno ng dalawang magkaibang species. Ang una ay ang mga tao, at ang pangalawa ay ang mga halimaw. Ang mga halimaw ay maaaring makipaglaban dahil maaari silang muling mag-regenerate. Sinabi rin niya na mas tinatangkilik ng mga halimaw ang kaharian ng mga itim dahil tinatamasa nila ang kadiliman. Inamin niya na alam niya ang tungkol sa kanilang mga halimaw at nagdarasal na kapag sila ay muling nilikha, makuha nila ang espiritu ng liwanag. Pinahahalagahan ni Adriel kung paano niya kinuha ang mga tao ng itim ng walang diskriminasyon, at ipinangako niya na kapag bumalik siya sa kanyang kaharian, kakausapin niya ang hari at magmakaawa sa kanya na itigil ang kanyang pakikidigma sa mga puti ng ilang sandali upang sila ay mamuhay ng payapa. Dahil mas maaga niyang sinabi sa kanila na pinapaslang ng hari ng kadiliman ang sinumang sumalungat or magpapayo sa kanya, tinanong siya ni Frank kung sigurado siyang magandang ideya iyon, dahil maaaring mawala ang kanyang buhay sa proseso. Ngunit naniniwala siyang dapat niyang subukan, kaysa sa wala, kaya susubukan niya ito. Sa sandaling iyon, ibinalita ng isang mensahero na ang isa pang mensahero ay nagmula sa kaharian ng kadiliman. Tinanong nila si Irish kung ano ang dapat nilang gawin, at hiniling niya sa kanila na payagan ang mensahero sa palasyo. Dumating si Riza, at humingi siya ng tawad kay Irish sa pagpasok niya sa kanyang kaharian nang walang paunang abiso. Tinanong siya ni Irish kung bakit siya bumisita, at iniulat niya na mayroon siyang mensahe mula sa hari at nakikiusap kay Irish na basahin ang mensahe.
Nang mabasa ito ni Irish, nakita niya na ang hari ng kadiliman ay humihingi ng extension ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian, upang ang kaharian ng kadiliman ay magkaroon ng sapat na oras upang muling itayo ang kaharian nito at bumalik sa normal. Sinabi ni Frank kay Adriel na hindi bababa sa ipagpaliban niya ang kanyang usapang pangkapayapaan at tamasahin ang kapayapaan. Tinanggap ni Irish ang panukala, at nag-aalok siya na dalhin ang mga panauhin sa palibot ng kaharian ng puti upang maunawaan nilang mabuti ang mga ito. Habang papalabas na siya ng palasyo, nag-aalala si Shire sa kanyang kalusugan at nagtanong kung maayos na ba ang pakiramdam niya para maglakad, ngunit sinabi niyang mabuti siya. Lumabas sila ng palasyo, at nakita nila si Thomas sa tabi ng puno. Binati niya ang kanyang mga kapatid at tinanong kung sino ang tatlong bisita. Sinabi nila sa kanya na sila ay mga bisita mula sa kaharian ng kadiliman, at natakot siya kaya nagtago siya sa likod ni Shira. Sinabi nila sa kanya na ang mga tao ay mabuti at walang gagawin sa kanya, kaya lumabas siya at inamin na maaaring may mabubuting tao rin mula sa kaharian ng kadiliman. Nakakapag-usap sila, at tinanong nila siya kung ano ang ginagawa niya doon. Inihayag ni Thomas na sinusubukan niyang pagalingin ang Star Tanuki na nasugatan. Pumunta siya roon at gumamit ng mahika para pagalingin ang Star Tanuki, kaya tinanong siya ni Frank kung saan niya natutunan iyon. Sinabi niya kay Frank na si Shire ang nagturo sa kanya, ngunit ipinaglalaban ni Frank na hindi siya dapat matutong maging salamangkero nang sabihin niyang gusto niyang maging isang kabalyero. Pabiro niyang sinagot na ayaw na niyang maging kabalyero dahil kung gagawin niya ito, siya ang magiging commander at ibababa si Frank sa vice commander. Natatawa sila sa mga biro niya habang pinapanood ang Star Tanukis na naglalaro. Nagkomento si Riza na ang kanilang puting bituin na Tanukis ay cute at maganda. Isa pa, masunurin sila, samantalang istorbo lang yung meron sila sa kaharian ng itim, although cute din sila. Excited na si Irish na makilala sila pero sinabi nila sa kanya na hindi cute ang sa kanila at maitim lang sila na di kaaya-aya. Sa pagsasalita ng mga itim, ang mga puti ay nagsasabi sa mga itim na sila ay palaging nakasuot ng itim na damit. Mula sa kanilang buhok hanggang sa kanilang mga binti, ito ay itim na nagpapaiba sa kanila. Sinasabi rin ng mga itim sa mga puti na lahat sila ay nagsusuot din ng puting damit, kaya nagpasya silang makipagpalitan ng mga kasuutan at makita kung gaano kaiganhawa ang kanilang mga damit sa isa't isa. Si Frank ay nagpalit ng damit kasama si Adriel, at pareho itong bagay sa kanila, habang si Shira ay nagpalit ng damit kasama si Riza. Gayunpaman, sa silid-palitan, nakita nila na gusto rin sumali ni Irish, ngunit dahil hindi niya maibigay ang kanyang mga damit sa isang bisita, iminungkahi ni Shira na suotin niya ang damit ni Riza habang si Riza ay nagsusuot ng damit ni Shira. Pareho silang maganda na lumabas, at pinapili nila ang prinsipe kung sino ang gusto niya, at sinabi niyang pareho silang maganda. Bumalik sila sa bahay ni Shira para maglaro ng chess, at ilang beses nanalo si Adriel kay Frank. Dahil paggabi na, iminungkahi ni Shira na dalhin ni Frank ang mga bisita sa kanilang quarter, ngunit tumanggi si Irish dahil nag-e-enjoy siya sa kanilang kumpanya. Nagrereklamo siya na matagal na siyang hindi natutuwa, at maging si Thomas ay nagsabi na simula nang maging reyna siya, hindi na siya muling nakakapunta sa kanilang bahay para sa hapunan at kailangan niyang manatili sa palasyo para alagaan ang kaharian. Bilang resulta, iminumungkahi ni Adriel na magpatuloy sila sa paglalaro hanggang sa manalo si Frank, kung saan hindi sumasang-ayon si Frank dahil alam niyang maaaring hindi siya manalo. Patuloy silang naglalaro hanggang sa ang kanilang mga sikmura ay nagpapakita ng gutom, at nag-alok si Shire na magluto para sa kanila. Inaasahan ni Adriel ang kanyang pagkain, umaasa na ito ay mas mahusay kaysa sa mga kinakain niya sa palasyo. Gayunpaman, kapag natikman nila ito, nagrereklamo sila na nangangailangan ito ng mas maraming asin at ito ay hindi maalat. Nagdala si Riza ng isa sa mga pagkain mula sa mga itim, at kapag ibinigay niya ito sa mga puti, nagreklamo sila na ang pagkain ay masyadong maalat. Napagtanto nila na kung nais nilang mabuhay ng magkakasama sa kapayapaan, kakailanganin nila ng higit pang kompromiso. Kinuha ng prinsipe ang pagkain mula sa mga itim at idinagdag ito sa pagkain mula sa mga puti at kinain ito. Kapag ginawa niya, nakikita niyang napakasarap nito. Sinusubukan din ito ng iba, at gusto nila ito. Kinakain nila ang kombinasyon ng dalawang pagkain hanggang sa maubos ang buong kaldero. Mas maraming pagkain ang pinag-uusapan nila, at inamin ni Frank na mas masarap ang isa pang pagkain kaysa sa kakainin pa lang nila, na ang berdeng gulat na kinukuha ni Irish sa sarili.
Ang berdeng gulay ay isang pangkaraniwang pagkain na makukuha rin sa kaharian ng mga itim, ngunit sinabi ng prinsipe na gusto niyang matikman ang berdeng gulay sa kaharian ng mga puti, dahil alam niyang masisiyahan ito sa labis na liwanag kaysa doon at maaaring mas masarap. Nang marinig iyon ni Irish, hiniling niya na sabay nilang bunutin ang berdeng gulay, ngunit ipinaalala nila sa kanya na gabi na, kaya nagpa siya silang gawin ito sa susunod na araw. Gayunpaman, ang prinsipe ay nahihirapang matulog ng gabing iyon. Nakatayo siya sa tabi ng koridor, at sinalubong siya ni Riza. Tinatanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol dito at kung maaari niyang sabihin sa kanya. Ipinagtapat ng prinsipe sa kanya na sa tingin niya ay isang ordinaryong tao lamang si Irish na walang mga issue, at sinabi rin ni Riza sa kanya na siya ay katulad ni Irish. Siya ay isang ordinaryong tao, kaya siya ay nararapat na maging hari ng kadiliman. Umaasa siya na malapit na itong maging hari at ipinangako sa kanya ang kanyang suporta sa tuwing kailangan niya ito. Pinahahalagahan niya ito, at sinabihan siya nito na matulog ng maaga dahil manggenggo sila ng berdeng gulay sa susunod na araw. Sa kabilang banda, nahihirapan din si Irish sa pagtulog at patuloy na iniisip kung gaano ka-adventurous ang kanyang araw. Kinaumagahan, ang lahat ng tripulante, na pinamumunuan ni Irish, ay pumunta sa kagubatan upang kumuha ng mga gulay. Tuwang-tuwa siya kaya patuloy siya sa pagtakbo at nagmamadali. Sinabi ni Shira na walang dahilan upang magmadali dahil ang mga gulay ay hindi umaalis para sa sinuman, ngunit sinabi niya na siya ay nasa sabik at nais na naruroon. Nakarating sila sa kagubatan, at ang mga itim ay nagtataka kung doon sila pumipitas ng kanilang mga gulay. Sinabi sa kanila ni Irish na maraming lugar para makakuha sila ng mga gulay, ngunit mas gusto niya ang lugar na iyon dahil mas maganda ang liwanag ng mga gulay doon at mas masarap ang mga ito. Ipinakita niya sa kanila kung paano sila mangolekta ng mga gulay, at iminumungkahi ni Adriel na dapat silang hatiin sa mga grupo upang gawing mas masaya ang pagpili. Ang iba ay tinatanggap ang mungkahi, at si Frank ay nangangarap na pupunta siya upang pumili ng mga gulay kasama si Irish. Pinangarap din ni Riza na makakapili siya kasama ng prinsipe, gayunpaman, nang tanungin nila si Adriel kung paano niya gustong ibahagi ang kanilang pakikipagsapalaran, plano niyang magbahagi sila sa isang grupo ng puti at itim para mas maging mabuti ang kanilang pakikitungo. Mukhang hindi comfortable si Riza sa opinyon, ngunit sa huli ay tinatanggap niya dahil wala siyang pagpipilian. Nagtataka sila kung paano nila pipiliin ang mga grupo, at iginiit ni Frank na para sa kaligtasan, kailangan niyang sundin si Irish. Sumabat si Irish at sinabi sa kanila na bago nila gawin iyon, mayroon siyang ilang bagay na dapat niyang ipaalam sa kanila tungkol sa pagpili ng mga gulay. Dapat silang maging maingat upang matiyak na ang ilan sa mga gulay na kanilang kinokolekta ay hindi masyadong malaki upang hindi sila maging mapait. Ipinakita niya sa kanila kung paano sila magpuputol ng mga puno at kumuha ng mga gulay, at napagtanto nila na siya ang pinakamagaling sa kanila, kaya pinaplano nila na mas mabuti na hindi siya sumali sa alinman sa mga grupo, at nananatili siya roon bilang isang malayang manunood. Bilang resulta, nakipagpangkat si Adriel kasama si Shira at grupo ni Riza kasama si Frank, at grupo ng prinsipe kasama si Thomas. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga gulay, at habang naghahanap sila sinubukan ni Adriel na maging pamilyar kay Shira ngunit hindi siya nakadarama ng mabait na mga kilos nito. Kapag sinabi niya sa kanya na kailangan nilang maging pamilyar sa isa't isa, pumayag siya, at nagsimula silang maghanap. May nakita silang berde na sa tingin ni Adriel ay napakaganda, ngunit hindi alam ni Shira kung ito ay nakakain or hindi. Pakiramdam ni Adriel ay hindi na nila kailangang makasigurado at maaari na lamang nilang kunin ito at kumpirmahin sa ibang pagkakataon, ngunit iginiit ni Shira na mas mabuting tawagan nila si Irish at hingin ang kanyang opinyon bago sila pumitas. Sinabi ni Adriel na ibang-iba sila sa kanilang lungsod, at mayroon silang paggalang at pangangailangan na humingi ng opinyon ng Reyna bago gawin ang karamihan sa mga bagay, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Shira. Sa tingin niya, ang mga bagay na tulad niyan ay personal na opinyon, na hindi sapilitin. Sumama rin ang prinsipe kay Thomas, at nang makakita sila ng berdeng gulay na hindi nila sigurado, tinawagan niya si Irish para kumpirmahin ito. Sinusuri niya at sinabi sa kanila na ito ay nakakain, kaya sinabi niya sa kanila na bunutin ito. Nang mauna si Thomas, tinanong niya ang prinsipe kung maaari siyang manatili sa kanila at pumitas kasama nila, at inanyayahan siya nito. Habang nag-uusap sila, aksidente niyang nahawakan ang mga kamay nito at agad na humingi ng tawad. Samantala, nakaalerto si Frank sa buong araw.
Hawak niya ang kanyang espada at ang kanyang kamay ay nananatili sa kanyang espada, na ikinagulat ni Rizzo kung bakit siya natatakot. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging conscious sa kanyang kapaligiran dahil kay Irish, at kailangang matiyak na maayos siya. Nauna siyang suriin ng iba, at sinabi ni Frank sa kanya na sa palagay niya ay mas nagtitiwala ang mga itim sa isa't isa at hindi sila natatakot sa isa't isa. Ipinagtapat ni Rizzo sa kanya na kaya siya ganito ay dahil nagtitiwala siya sa prinsipe. Pakiramdam niya ay may kakayahan itong pamunuan ang kanilang lungsod at kaya niya ito. Ipinaalala niya sa kanyang sarili kung paano niya pinakinggan ang pag-uusap nila ni Adriel, at kung paano niya sinabi kung kailangan niyang pumaslang at sirain ang mga tao bago siya maging hari, pagkatapos ay kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Pakiramdam niya ay sumasalamin siya sa paniniwala nito na lumikha ng bagong mundo at magagawa niya ito, kaya naman susundan siya nito hanggang sa wakas. Natapos silang lahat sa pagpipitas, at iniipon nila ang kanilang mga pagkain. Sinuri ito ni Irish, at nakita niya na karamihan sa kanila ay may mga nakakain na pagkain, maliban sa ilan sa kanila tulad ng kay Frank at Rizza, na hindi tumawag para sa mga mungkahi ni Irish at nakakuha ng mga hindi nakakain na pagkain. Nag-aalok si Irish na magluto para sa kanila, at si Frank ay nasa sabik. Siya at ang mga babae ay maghuhugas ng mga gulay, habang ang mga lalaki ay namumulot ng kahoy. Kapag hinuhugasan nila ang mga gulay, iniisip ni Rizza na mas maayos ang paghuhugas nila kaysa sa mga puti. Ayon sa kanya, ang mga itim ay binababad ito magdamag para mawala ang kapaitan, habang ang mga puti ay nagbababad lang ng ilang minuto. Sinasabi nila sa kanya na maaaring ito ay dahil sa dalisay na kaluluwa na kanilang iniwan. Iniwan nila si Irish sa tabi ng tubig, at biglang napansin ng mga lalaki na nawawala si Thomas, at nagsimula silang hanapin siya. Tumakbo ang prinsipe upang tanungin si Irish kung alam niya kung nasaan si Thomas, at nadulas siya at itinulak siya sa tubig at pagkatapos ay nahulog sa kanya. Agad siyang humingi ng tawad at tinanong siya kung mahahanap niya si Thomas. Ipinaalam niya sa kanya na umalis si Thomas kasama sina Shira at Rizza. Humingi ang prinsipe ng paumanhin sa pagtulak sa kanya at tinulungan siyang makaalis sa tubig. Pinatuyo nila ang kanilang mga damit, at kalaunan ay pinuntahan ni Thomas si Frank. Nagkikita sila mamaya at sila ay nagluluto. Kapag nagsimula silang kumain, inamin ng mga itim na ang kanilang mga gulay ay hindi gaanong mapait kaysa sa mga itim, ngunit ang lasa nito ay medyo sakto lang habang ang mga puti ay ginigiit na ito ay ayos lang. Si Shira ay naglalabas ng asin at nagmumungkahi na dapat silang maglagay ng kaunti, kapag ginawa nila iyon, lahat sila ay nasisiyahan sa pagkain. Iminumungkahi ni Frank na dapat sabihin ng envoy sa kanilang hari ang tungkol sa mga transaksyon sa negosyo sa pagitan ng dalawang bansa, upang matutunan ang pagkain at pananamit ng isa't isa, ngunit sinabi ni Irish na kailangan nitong lampasan ang higit pa sa pagkain. Sa palagay niya ay dapat din silang magkikita-kita palagi dahil gusto niyang makasama muli ang kumpanya nila. Pagkaraan ng ilang araw, tinawag ng hari ang sugo na bumalik sa lungsod. Si Adriel ay naglalakad sa kalsada kasama ang prinsipe, at nagreklamo na ang hari ay napuno ng labis na pagmamadali na hindi man lang niya mapayagan na manatili sila doon ng ilang araw, at kailangan niyang magreklamo na kailangan nilang umalis kaagad. Nakita niya si Frank sa harap niya, at nagtanong si Frank kung bakit siya bumubulong. Siya ay tumingin sa kanya sa takot, at si Adriel ay nagtanong sa kanya kung siya ay isinasaalang-alang kung siya ay magiging maayos kapag siya ay nakarating sa lupa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang matakot sa ngalan niya, at tiyak na magiging maayos siya. Pinaalalahanan siya ni Frank kung ano ang kanilang gagawin kapag bumalik sila sa lungsod ng mga itim, at ang unang bagay ay para sa kanila na magmungkahi ng isang kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang kaharian. Tiniyak ni Adriel kay Frank na sasabihin niya sa hari na ang mga puti ay hindi masamang tao, at maaari silang mamuhay ng balanse. Sa barko, nagpapadala ang mga puti ng iba't ibang pagkain at iba pang bagay para sa mga itim. Nakipag-coordinate si Rizza habang dinadala ang mga bagay na ito sa barko, at iniisip niya kung gaano niya mamimiss ang mga ito. Ibinalik ni Frank kay Adriel at sa prinsipe ang kanilang mga espada, at dinala sila sa palasyo kung saan sila nagkita ni Irish. Sumulat siya ng isang liham na nagmumungkahi ng isang kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, at nakikiusap siya sa kanila na ihatid ang liham. Tiniyak ni Adriel na ibibigay nila ito sa hari at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng balanse.
Sinabi ni Irish sa kanya na ang balanse ay kapag ang dalawang kaharian ay namumuhay sa kapayapaan at pagkakasundo, ngunit tinatawanan siya nito. Sinabi ni Adriel sa kanya na hindi maaaring magkaroon ng balanseng iyon, at hindi man lang sila nilikha ng mga Diyos para sa ganoong balanse. Para sa kanya, ang mga tao ng mga puti ay nasisiyahan sa maliwanag na hindi nila nakukuha sa itim. Sinabi niya na siya ay isang walang isip para sa paniniwalang ang sugo ay nasa isip ng kanilang pinakamahusay na interes, at inilalagay niya ang lahat ng kanyang galit sa prinsipe. Sinimulan niyang hampasin ang prinsipe, at sinipa niya ito, pagkatapos ay tinawag sila upang hulihin ang prinsipe. Habang ginagawa nila iyon, iniisip ni Irish kung tama ba talaga ang desisyon niya, at tinawag niya silang maghintay, ngunit walang sumasagot sa kanya, at dinala nila ang prinsipe sa bilangguan. Nagtataka si Rizzo kung ano ang nangyayari sa palasyo, at hinihintay niya ang prinsipe, ngunit sinabi sa kanya ng mga mandaragat na kailangan nilang umalis kaagad dahil naaresto na ang mga sugo, at hindi nila alam kung ano ang nangyari. Matapos utusan ang pag-aresto sa prinsipe, nagalit si Frank sa kanyang sarili. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang walang isip para sa pag-asang maaaring iba ang mga bagay, at dumating si Shira upang aliwin siya, na sinasabi sa kanya na hindi sila nakatitiyak sa nangyari at hindi sila nagkamali sa pagtitiwala sa sugo. Nagrereklamo siya na siya ay pagod. Sinabi niya kay Shira na natutuwa siya na maaaring magkaroon ng kaunting pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa, at tinanong siya kung talagang iniisip niya ang balanse sa pagitan ng oposisyon at pakikipaglaban. Tinanong niya siya kung ang mga kabalyero ay dapat lumaban para sa kawalang hanggan, ngunit nakialam si Thomas. Tinanong siya ni Thomas kung bakit siya nag-aalala tungkol sa hinaharap na maaari pa nga siyang maging sa hinaharap na walang nakakaalam. Walang sino man ang nabubuhay hanggang sa kawalang hanggan, at sigurado siyang hindi rin sila mabubuhay hanggang doon, kaya bakit siya maaabala? Ikinuwento ni Thomas sa kanila ang tungkol sa pakikipag-away niya sa kanyang mga kapitbahay noong nakaraang araw, at kahit na hindi pa tapos ang laban, alam niyang malapit na itong matapos dahil hindi na sila maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kalaunan ay umalis siya, at umaasa at nananalanggan ang kanyang mga kapatid na hindi siya lumaki na lumaban sa mga digmaang ito. Sa kabilang banda, nadismaya si Irish. Iniisip niya kung ano ang gagawin upang magkaroon ng balanse at pagkakaisa. Biglang nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi sa kanya na para maibigay ang balanse at pagkakaisa na gusto niya, dapat niyang tiyakin na alam niya kung ano ang kaya niyang pahalagahan at protektahan ito. Sa kulungan, nagtataka ang prinsipe kung ano ang kanyang ginawa. Iniisip niya ang paraan ng pag-atake at pagtama ni Frank sa kanya, at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung lihim na ipinaalam ng hari kay Adriel na tapusin ang reyna, at kung ginawa iyon ng hari, sigurado siyang may dahilan, at hindi siya dapat nakialam. Hindi niya alam kung nakagawa siya ng isang mabuting desisyon, at siya ay nalilito. Bigla siyang nakakita ng puting pusa sa harap ng gate niya. Biglang bumukas ang pinto, at tinawag siya ng puting pusa. Iniisip niya kung gusto na siyang pakawalan ng pusa, at sinusundan niya ang pusa sa kalsada. Ang pusa ay nagiging brilyante kasama si Irish. Nabasag ang globo, at binuhat niya si Irish. Nag-uusap sila, at sinabi sa kanya ni Irish kung gaano siya naghahanap ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang parehong bagay, at ipinaalam sa kanya na siya ang prinsipe ng kadiliman at ang susunod na kahalili ng hari ng kadiliman. Sinabi sa kanya ni Irish na naramdaman niya ito, at alam niyang gusto nila ang parehong bagay. Umaasa siyang makakakuha siya ng tunay na balanse at sinabi sa kanya na hintayin siya. Ang prinsipe ay nagpapatuloy upang bumalik sa kaharian ng mga itim at umaasa para sa pagkakaisa. Umalis si Irish, iniisip siya. Ikinuwento niya kung paano siya palaging nandyan, ngunit siya ay nasa kabilang panig. Kaagad niyang nakita siya, alam niyang siya ang prinsipe, ngunit nang makita niya kung paano ito kumilos at gumalaw, natakot siya na hindi niya talaga kayang kunin ang buong pasanin ng hari gaya ng nararapat, at hindi siya magiging tunay na hari. Anuman, naramdaman niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanya ng pribado bago siya umalis, at natutuwa siya na sa kalaunan ay nakausap niya ito. Naaalala ni Irish nang sabihin ito sa kanya na magkasama silang magdadala ng kapayapaan sa mundo, at nangako itong tutulungan siya. Naninindigan siya sa pangako nito at umaasa na matutupad niya ang pangako niya. Ang mga itim ay nagsimulang umatake muli sa mga puti, at si Irish ay lumaban.
Natapos niya ang kanyang laban at bumalik sa palasyo kung saan iniulat ni Shira at Frank na maraming halimaw ang nakatago sa kanilang mga lungsod. Sila ay nasa lahat ng dako, at iniisip nila na maaari silang umatake ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang sabihin sa mga kabalyero at sa mga salamangkero na maging alerto, at siya rin ay nasa kanyang pinakamahusay na tungkulin. Pupunta siya upang tulungan ang anumang lungsod na inaatake, ngunit alam niya na kung aalis siya, ang sentro ay maaatake. Kaya sinabi niya kay Frank na bantayan ang lupa sa palasyo at protektahan sila laban sa mga pag-atake. Gayunpaman, humingi sa kanya ng dahilan si Frank at sinabing kailangan niyang umalis. Parang imposibleng misyon iyon dahil nasa panganib ang kanilang bansa, at hindi siya makaalis bilang commander ng mga kabalyero. Ipinagtanggol ni Frank ang kanyang sarili at ipinaalala sa kanila na ang Reyna ay nasugatan mula noong huli niyang laban, at hindi pa ito ganap na gumaling. Sinabi niya na gusto niyang umalis sa kanyang paraan at makahanap ng solusyon sa sakit ng Reyna, ngunit hindi niya alam kung gaano ito katagal. Bagamat mukhang maganda ang dahilan kung bakit gusto niyang umalis, napakalaking panganib para sa kanila na hayaan siyang umalis. Tumanggi silang palayain siya, at iginiit ng Reyna na gagaling siya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanila na magsanay kasama ang kanilang mga koponan at tiyaking handa sila para sa pag-atake. Sa labas ng palasyo, sinabi ni Frank kay Shira na talagang ibig sabihin niya ang mga salitang sinabi niya at kailangan niyang umalis at makuha ang solusyon sa kanyang sakit, ngunit hindi rin suportado ni Shira ang pag-alis niya. Tinanong niya siya kung sino ang balak niyang iwanan sa mga kabalyero, at tinanong niya kung maaari niyang gawin ang tungkulin sa ngalan niya. Nagtataka si Shira kung paano niya pangungunahan ang mga salamangkero at ang kabalyero ng magkasama at ipinaalala sa kanya na imposible, ngunit tinanong niya kung maaari niyang ibigay ang tungkulin kay Thomas sa halip. Mukhang katawa-tawa iyon dahil hindi naman kabalyero si Thomas, at bata pa siya. Ipinapalagay ni Shira na nagbibiro ang kanyang kapatid, at umalis siya. Si Frank ay patuloy na nag-iisip tungkol sa isang mahusay na solusyon sa pagpapagaling para kay Irish. Napansin ni Alex na labis siyang nabalisa, at sinabi sa kanya na mayroon siyang solusyon sa kanyang problema. Sinabi niya sa kanya na ayos lang ang katawan ng Reyna, ngunit ang kanyang lakas ay hindi muling nakipag-isa sa mga kapangyarihang ginamit niya upang labanan si Valdir. Bilang resulta, kailangan niya ng isang lugar kung saan ang magandang enerhiya na dapat gumaling sa kanya ay sagana, at kung dadalhin siya ng isang bahagi, siya ay gagaling kaagad sa halip na maghintay para sa natural na proseso. Sinasabi ni Frank na alam niya ang isang lugar na umiiral, ngunit sinabi ni Alex na ang lugar ay napakapanganib na walang sino man ang sinasabing nakaligtas. Sa katunayan, tinanong siya ni Frank kung ang lugar ay napakapanganib na ang pinakamakapangyarihang Knight Commander ng puti ay hindi makakaligtas, at si Alex na isang elf ay hindi makakaligtas. Sinabi sa kanya ni Alex na maaari nilang pamahalaan ito, ngunit iniisip kung papayagan siya ng Reyna na umalis sa panahong iyon. Nagsisinungaling siya kay Alex na pinayagan siya ni Irish na pumunta, at plano nilang umalis kaagad. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Shira ang kanyang pagbabarena kasama ang mga salamangkero, nang dumating ang isa sa mga kabalyero upang sabihin sa kanya na nawawala si Frank. Agad siyang pumunta upang magulat kay Irish, at sinabi sa kanya na sa tingin niya ay pumunta si Frank upang makahanap ng solusyon sa kanyang kalusugan. Humingi siya ng tawad kay Irish, ngunit sinabi niya sa kanya na walang dahilan upang mag-alala at maaari nilang pamahalaan ang sitwasyon. Dinala ni Alex si Frank sa bundok at ipinakita sa kanya ang landas, ngunit sinabi sa kanya na walang taong nakabalik na buhay. Iginiit ni Frank na magagawa nila ito, at pumasok sila. Samantala, sa lungsod ng mga itim, iniisip ng prinsipe ang kanyang huling pakikipagtagpo sa mga puti. Sa nasabing araw, hindi niya maipapaalam kahit kanino na nakipagkita na siya sa Reyna, kaya mabilis siyang tumalon sa barko at umalis siya. Gayunpaman, mula nang bumalik sa lungsod, hindi na niya makita ang hari. Iniisip niya kung dahil ba ito sa isyo kay Adriel, ngunit wala siyang pakialam sa pakikipagkita sa hari. Mas concerned siya kay Irish. Pakiramdam niya ay napakaraming pasanin ang dinadala nito sa kanyang maliliit na balikat, hindi lamang ang pasanin ng mga puti kundi ang buong mundo, at hindi na siya makapaghintay na tulungan siya. Patuloy siyang nagsasanay kasama si Victor, at nagsasanay siya ng napakabilis. Nagtataka si Victor kung bakit ganoon kalalim ang kanyang pagsasanay, at tinanong siya kung naging mas determinado na ba siya.
Pagbalik niya mula sa puti, tinanong niya si Victor tungkol sa mga puti at itim, at ipinaalam sa kanya ni Victor na ipinahayag ng hari na hindi na muling magkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng mga puti at itim. Kaya naman, hindi niya dapat isipin ang mga ito. Tinanong niya si Victor tungkol sa balanse at kung ano ang iniisip ni Victor tungkol sa balanse. Parehong ang mga puti at ang mga itim ay namumuhay na malayo sa isa't isa, ngunit ang hari ay patuloy na nagtataka kung iyon ay balanse. Inamin ni Victor na iyon ay isang tanong na kahit ang hari ay hindi masasagot. Umaasa siya na kung ang buong mundo ay mapupuno ng mga itim, makukuha nila ang balanse na kailangan nila, ngunit tinanong muli siya ng prinsipe kung balanse ba iyon. Ano ang sasabihin ng hinaharap kung ganap nilang pupuksain ng mga puti? Sinabi ni Victor na hindi niya responsibilidad na isipin ang tungkol sa hinaharap, at patuloy silang nagsasanay. Dumating si Riza upang salubungin sila, at ibinalita na sinabihan siya ng hari na bisitahin ang bundok kasama ang prinsipe at labanan ang ilang halimaw na sumalakay, dahil sa tingin niya ay hindi mananalo ang mga normal na kabalyero. Sumama siya sa kanya, at sa kanilang paglalakbay, pinag-uusapan din ni Riza ang tungkol sa mga puti. Nakatagpo nila ang mga halimaw, ngunit nahulog si Riza sa isang piitan. Tumalon ang prinsipe pagkatapos, at nagtataka sila kung paano sila lalabas. Biglang lumabas ang isang dakilang halimaw para salakayin siya, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Samantala, nalaman din ng reyna na inatake siya ng mga halimaw, at tinawag niya ang kanyang koponan upang lumaban habang sina Alex at Frank ay naglalakad pa rin sa malungkot na ruta. Tulad ng pakikipaglaban ni Irish sa mga halimaw, iniisip niya ang kanyang responsibilidad. Sinabi niya na hindi lamang ang responsibilidad ng puti ang kanyang dinadala. Mula nang siya ay naging reyna ng puti, dinala niya ang responsibilidad ng buong balanse ng mundo, ang balanse ng mga tao, at kailangan niyang panatilihin ang balanse ng mundo. Hindi siya sigurado kung ang ibig sabihin ng balanse ay patuloy silang lalaban hanggang sa kawalang hanggan, at halos hindi niya alam kung ano ang dapat niyang asahan hanggang sa katapusan ng kanyang panunungkulan. Ang pasanin ay labis sa kanya, at hindi niya iniisip na magagawa niya ito ng mag-isa. Kaya naalala niya na sinabi sa kanya ng prinsipe na kukunin niya ito sa ngalan niya. Nang maglaon, sa kaharian ng puti, nalaman nila na ang mga halimaw ng kadiliman ay umatake sa kanila sa malaking bilang. Lumalabas sila para umatake, habang si Frank at Alex ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay para sa mga lunas ng sakit. Nagiging dead-end ang kanilang daraanan, at ginamit ni Alex ang kanyang mahika para gumawa ng rutang madadaanan nila. Sa kasamaang palad, lumilikha ito ng isang butas sa bundok, at halos mahulog si Frank sa butas. Kinaladkad siya ni Alex pabalik sa kaligtasan, ngunit ang kanyang espada ay nahulog sa butas. Pinahahalagahan niya si Alex, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa lungsod ng puti, nahihirapan si Irish na labanan ang mga halimaw ng mag-isa, at nanghine rin si Shira. Nang harapin ng ilang halimaw si Shira at ang kanyang mga salamangkero, nahihirapan siyang talunin sila, at kailangang umatake ni Irish mula sa itaas. Sinabi niya sa kanila na dapat silang lahat ay magsama-sama at bigkasin ng enchantment para sa Unity, na nagdadala ng malaking liwanag sa kanilang lungsod, na naglalabas ng shield na nagpo-protekta sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ligtas na sila ngayon, ngunit hindi ito maaaring magpatuloy ng matagal, kaya dapat silang magpahinga at maghanda upang muling lumaban. Nanghina si Irish at bumagsak, kaya inakay siya ni Shira sa kanyang silid at sinabihan siyang magpahinga sandali. Sa kagubatan, nakita ni na Frank at Alex ang isang lugar sa paligid na mukhang kakaiba, at sinalakay ito ni Alex. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at natalo ito, na ikinagulat ni Frank na magagamit niya ang ganoong kalaking kapangyarihan nang wala ang mga ron. Sinabi niya kay Frank na hindi siya maaaring umatake nang wala ang mga ron, at isinama niya ang ilan sa mga ron habang sila ay papunta. Ipinakita niya sa kanya kung saan niya itinago ang mga ron, at sinabi sa kanya ni Frank na isa siya sa pinakamahusay, at alam niyang walang mandirigma na mas mahusay kaysa sa kanya sa kaharian. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at halos makarating sila sa kanilang destinasyon. Nakita nila ang isang saradong pasukan sa lugar, at sinira ni Alex ang pasukan at pumasok sa lugar. Nakita nila ang daloy ng nagniningning na mga patak, at tumakbo si Frank upang kunin ang mga patak, ngunit pinigilan siya ni Alex at sinabi sa kanya na ang lugar ay talagang delikado at sisirain nito ang anumang pumapasok dito. Binato niya ito ng isang bato, at nakita nila ang pagbabalik ng bato at nadudurog.
Sinabi niya kay Frank na dapat silang bumalik at magpahinga, mag-strategize ngunit tumanggi si Frank. Kahit masawi siya, sisiguraduhin niyang makukuha niya ang droplets para kay Irish. Sigurado siyang maaaring sinalakay na ngayon ang kaharian, at wala siyang oras na dapat sayangin. Lumakad siya sa acidic na tubig at kinuha ang droplet. Sa kabilang banda, tinutulungan ni Riza ang prinsipe sa pagsira sa halimaw. Pinasalamatan niya siya, at bumalik sila upang hanapin ang kanilang daan patungo sa tuktok ng kaharian. Sa kanilang paglalakbay, tinanong siya ni Riza kung sa palagay niya ay hindi na nila muling mabibisita ang puti at sinabing natutuwa siya sa kanilang kumpanya. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang iniisip ng hari, ngunit walang sino man sa kanila ang makakalaban sa hari. Sinabi ni Rize sa kanya na nakakuha siya ng isda kamakailan at gusto niyang kumain, kaya tinanong niya kung sasama siya sa kanya. Pumayag ang prinsipe na sumama sa kanya, at pumunta sila sa kanyang bahay. Sa bahay, pinasasalamatan niya ito sa pagsama at pinuntahan siya nito. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na alam niyang may napakalaking intensyon ito para sa kaharian, at gusto niyang suportahan siya. Isa pa, mula noong araw na nakilala niya ito, hinahangaan na niya ito, bagamat alam din niyang gusto nitong makasama si Irish, ang reyna ng liwanag, at gusto niya ito. Nagsisimula siyang umiyak, at tumakbo siya palayo doon. Sa kanyang paglabas, sinabi ni Rize sa kanya na mananatili siyang suportado sa kanya kahit na sino pa ang desisyon niyang makasama. Sa kalaunan, si Frank at Alex ay bumalik sa puting kaharian at dinala ang shining droplets sa reyna. Ginamit nila ito sa kanya, at siya ay gumaling kaagad. Sinabi niya kay Frank kung ano ang nangyari noong wala siya, at sinabi ni Frank sa kanya na narinig niya ito mula sa mga kabalyero. Sinabi niya sa kanya na hindi nila alam kung gaano katagal ang kalasag at dapat maging handa. Nang gumaling si Irish, pumunta siya upang manalangin, at naalala niya ang pangako ng prinsipe sa kanya. Umaasa siya na magagawa niyang pangunahan ang landas ng liwanag kasama ang prinsipe. Habang nagdadasal siya, lumapit si Frank sa kanya at ginambala siya. Nakita niya itong time na nagdarasal at hiniling sa kanya na huwag pagurin ang sarili sa pamamagitan ng labis na pagdarasal. Sinabi ni Frank sa kanya na ang kanilang labanan sa kaharian ng mga itim ay papalapit na ulit, at kailangan nila ang lahat ng kanyang lakas. Bilang pasasalamat, humihingi si Irish ng paumanhin sa palaging pagbibigay sa kanila ng mga issue. Pinasasalamatan niya siya para sa shining droplets ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil ito ang kanyang opisyal na tungkulin bilang Knight Commander. Nagrereklamo rin si Irish na palagi siyang umaasa sa kanya at sa kanyang kapatid na babae, at hindi niya alam kung ano ang magagawa niya nang wala sila. Ngunit ipinangako ni Frank sa kanya na ang kanyang buong pamilya ay maglilingkod sa kanya hanggang sa katapusan ng araw. Siya ay umalis upang mag-drill ng kanyang mga kabalyero sa pag-aasam ng labanan. Sa araw na ito, nagising ang prinsipe na nakaramdam na tila balisa. Pumunta siya sa labas ng lungsod, at narinig niya ang isang mangangalakal na nagsasalita tungkol sa kung paano ang araw na iyon ay ang huling labanan laban sa mga puti. Pinapayuhan ng mga ngalakal ang lahat na dapat ay magsaya man lang sila bago ang labanan, dahil kung nilayon talaga nilang mag-enjoy pagkatapos ng labanan, maaaring hindi na sila mag-e-enjoy muli. Nang mapansin ng mga ngalakal ang prinsipe, nagtataka siya kung bakit hindi na imbitahan ang prinsipe sa ganoong uri ng labanan. Tinanong niya ang prinsipe kung siya ay nagrebelde, at sinabi ng prinsipe na hindi, at nagtataka siya kung bakit hindi inanyayahan ang prinsipe at si Reza. Dumating ang ilang iba pang mga bata upang makipagkita sa prinsipe, at tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa labanan. Sinasabi nila na ang kanilang ina ay nagsabi na kailangan nilang manalo dahil ang float island ng mga puti ay pinigilan ang kanilang mga damit na matuyo ng mabilis hanggat maaari, kaya sinabi ng kanilang mga magulang na sila ay mananalo. Tinanong nila ang prinsipe kung sa palagay niya rin ay mananalo sila, at sinabi niyang oo. Biglang dumating ang isang bantay doon at tinanong ang prinsipe. Nang tanungin ng prinsipe kung para saan siya naparito, sinabi niya sa prinsipe na ipinadala siya upang tawagan siya, at sumama sa kanya ang prinsipe na dumaan sila sa harap ni Reza. Bago magsimula ang digmaan, tinanong ni Frank at Shira si Thomas kung ano ang kanyang gagawin kung ang digmaan ay hindi pabor sa kanila. Sinabi niya na tatakbo siya para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog gamit ang mahika. Sinabi nila sa kanya na iyon ang dapat niyang huling paraan, at bago iyon, dapat siyang maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan.
Sinabi niya sa kanila na paprotektahan niya ang kanyang sarili, at pinayuhan din silang tumakbo kung sa tingin nila ay nagiging mahirap ang digmaan para sa kanila. Ipinagyayabang ni Frank na hindi siya matatalo, at kahit na kailangan pa niyang lumaban kahit anong mangyari, lalaban pa rin siya. Pinaalalahanan siya ni Thomas na kung kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kahit anong mangyari, ibig sabihin ay mag-isa siyang lumalaban, at kung ganoon nga, dapat siyang tumakbo. Sinabi ni Frank sa kanyang kapatid na hanggat nasa tabi nila si Irish, hindi sila matatalo. Ipinangako rin niya sa kanyang sarili na kahit na mawala ang kanyang huling patak ng dugo, paprotektahan niya si Irish. Sa kalaunan ay nagsimula ang digmaan, at tinipon ni Frank ang mga kabalyero, at tinipon ni Shira ang mga salamangkero. Pumunta si Irish upang harapin ang hari ng kadiliman. Sinabi sa kanya ng hari ng kadiliman na kahit anong pilit niya, hindi niya ito madadaig. Hindi siya katulad ng liwanag na naninipais at pilit tinatakpan, at sa huli ay mawawala. Siya ay ang darkness. Siya ay patuloy na lumalaki ng lumalaki hanggang sa siya ay magtagumpay at makuha ang kanyang nais, kaya, mapapagod siya sa digmaan at magbibitiw sa kapalaran. Tinatanggihan ni Irish ang isang kapalaran na hindi para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pinoprotektahan niya ang balanse ng mundo, at gagawin niya iyon kahit na alisin nito ang buong buhay niya. Sa kaharian ng mga puti, sinasalakay ng mga maitim na halimaw ang mga bata at babae, at sinubukan ng mga kabalyero ng puti na ipagtanggol sila. Nang protektahan nila ang mga babae at sinabihan silang tumakbo sa palasyo, nagsimulang sumaklaw ang kadiliman sa lahat ng dako. Kinuha ng kadiliman ang isa sa kanilang mga kabalyero, at sinubukan niyang salakayin ang kanyang mga tao, ngunit pinaslang siya ng isa pang kabalyero at dinala ang mga tao sa kaligtasan. Nagtago si Thomas sa likod ng puno at pinanood ang buong laban. Isang maitim na halimaw ang lumipad sa ibabaw niya, at nagtatago siya hanggang sa umalis ang halimaw. Gayunpaman, nang umalis ang halimaw, tumingin siya sa kaharian at nakitang lahat ay naglalaban. Wala sa kanila ang ligtas, at ayaw ni Thomas na manatili lang doon nang walang ginagawa, kaya ginagamit niya ang kanyang mahika para sirain ang halimaw. Nagsisimula ang kadiliman na sumasakop sa halos lahat ng bahagi ng kaharian ng puti. Sinubukan ni Shira na alisin ang kadiliman gamit ang isa sa kanilang pinag-isang chance, ngunit hindi ito gumana. Kinukuha ng kadiliman ang karamihan sa kanilang mga salamangkero, at sinubukan niyang gamitin ang kalasag ng pagmamahal upang protektahan sila, ngunit nabasag ang kalasag sa kalangitan. Patuloy na nakikipaglaban si Irish sa hari ng kadiliman, at nang mapagtanto niya na maaaring hindi siya manalo, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Progenitoron. Binabalaan siya ng hari ng kadiliman laban dito at kung mabaigo ito, maaaring mawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga tao. Ngunit ipinaalala ni Irish sa kanya na kapag natalo siya sa laban, mawawalan siya ng balanse, at ang lahat ng kanyang mga tao ay masisira anuman, kaya sinabi niya sa kanya na huwag siyang manipulahin. Nagpatuloy siya at sinubukang salakayin siya, ngunit inatake siya nito, at nahulog siya. Sa kaharian ng puti, si Shira ay naiinis. Siya ay sumisigaw sa Progenitoron, tinanong siya kung hindi niya sila paprotektahan. Biglang bumagsak din si Irish sa lupa, at hinawakan nila siya. Nakaharap din si Frank ni Victor na tinawag siyang duwag at sinabihan siyang hindi siya mananalo. Ginagamit ni Victor ang kadiliman para tuluyang itaboy si Frank, at sinabi sa kanya na maaalala niya siya bilang Commander Knight na duwag. Tinanong ni Shira si Irish kung mayroong anumang paraan upang maprotektahan nila ang kanilang lungsod, at hiniling niya na gumamit sila ng isa pang magkasanib na enchantment. Gayunpaman, kapag ginawa nila ito, nabigo ito. Dumating ang hari ng kadiliman upang sabihin sa kanila na dapat silang sumuko at tanggapin ang kapalaran. Tinanong ni Shira si Irish kung mayroon pang ibang paraan, at sinabi niyang oo, bagaman mapanganib. Sinabihan siya ni Shira na puntahan ito dahil siya ang reyna. Pinuntahan niya ang kanyang huling paraan habang ipinagmamalaki ng hari ng kadiliman ang kanyang mga dakilang kakayahan. Galit na inatake siya ni Shira, at inatake siya bilang ganti at tinakpan siya ng kadiliman habang si Irish ay pumunta sa Progenitoron para sa kanyang huling paghingi ng tulong. Habang nagpapatuloy ang digmaan, dinala ng kabalyero ang prinsipe kung saan siya tinawag ng hari. Sa isang punto, nakita niya ang ilang iba pang mga kabalyero sa paligid niya, at napansin niya na ang mga kabalyero ay hindi naroroon upang protektahan siya, ngunit upang gawin ang kalooban ng hari sa pamamagitan ng pagsira sa kanya.
Nilabanan niya ang mga ito, at kalaunan ay nakarating siya sa kanyang destinasyon kung saan nakita niya si Adriel. Hindi siya masyadong nabigla na buhay si Adriel, dahil naramdaman niyang ang paraan ng paghahati niya kay Adriel sa dalawa ay masyadong mabilis, at madali para sa isang potensyal na kahalili ng hari. Tinanong ni Adriel kung nabigla siya, ngunit sinabi niya kay Adriel na hindi. Tinanong niya si Adriel kung bakit niya inatake ang Reyna ng Liwanag, at iniisip ni Adriel kung ang tanong na iyon ay dapat idirekta sa kanya or sa prinsipe. Sinabi niya na ang pagpaslang sa Reyna ay kalooban ng hari at kalooban ng lahat ng mga tao ng kadiliman. Nagulat ang prinsipe, at tinanong ni Adriel kung bakit pinigilan niya itong gawin ang kalooban ng hari. Sinabi niya na kahit na pinigilan siya ng prinsipe, hindi talaga nito napigilan ang misyon ng hari, dahil ang pag-atake ay nagpapahina kay Irish. Kinikilala niya na si Irish ay isang mahinang babae, at kahit na makuha niya ang mga kapangyarihan ng mga Ron, siya ay isang babae pa rin, at ang partikular na pag-atake ay nagpapahina sa kanya at matakot sa kanyang kakayahan. Sinasabi ni Adriel na sa isang digmaan tulad ng sa pagitan ng mga puti at itim kung saan ang dalawang pinuno ay nakatataas, ang mananalo sa labanan ay ang taong huling sumuko. At isinasaalang-alang kung gaano katakat si Irish sa pag-atake na iyon, tiyak na siya ang unang susuko, at iyon ang magiging tiket ng mga itim para manalo sa laban. Sinabi niya na ang hari ng kadiliman ay hindi walang isip, at ang taong nag-akala na siya ay walang isip ang siyang walang isip. Siya ay may perpektong plano upang kunin ang buong mundo, at ang laban ay nagsimula sa kaharian ng puti. Ipinaalam niya sa prinsipe na walang nakakaalam sa isip ng hari, kasama na si Victor na talagang nakikipaglaban sa digmaang iyon nang hindi nalalaman ang tunay na intensyon nito. Sinabi niya na siya lamang ang may pinakamahusay na kaalaman tungkol sa hari, at hindi iyon isang sorpresa dahil mayroon siyang malaking supply ng kadiliman sa kanya, tulad ng hari, at maaari pa nga siyang maging tunay na anak ng hari. Inihayag niya ang dahilan kung bakit inalis ng hari ang prinsipe, at si Rize sa kanyang digmaan ay dahil alam niyang maaari silang tumulong kasama ang mga puti, at maaaring napakahirap nilang kontrolin. Ang digmaan ay nagpapatuloy, at siya ang may pananagutan sa pagpaslang sa prinsipe. Nagsimula ang laban, at sinubukan muna ng prinsipe na magpigil laban kay Adriel, ngunit patuloy siyang hinahampas ni Adriel ng napakalakas na kailangan din siyang labanan ng prinsipe. Maya-maya, natusok siya ng prinsipe, pero tumawa si Adriel. Inamin niya na maaaring hindi niya matalo ang prinsipe, kaya naman ang pangunahing dahilan kung bakit siya ipinadala roon ng hari ay upang maantala ang prinsipe at hindi siya sirain. Ang buong kalangitan ay puno ng mga mandirigma mula sa mga itim, at nang walang oras na nasayang, makukuha ng hari ang progenitor Ron, at sisirain niya ang balanse ng mga bagay at sa gayon ay sisirain ang mundo. Ang buong mundo ay mapupuno ng mga itim, at ang hari ay malulugod. Nagtataka ang prinsipe kung bakit gustong wasakin ng hari ang mundo. Nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makarating sa kaharian ng mga puti at makipaglaban sa kanila, ngunit inaatake siya ng ilang halimaw. Sa kabutihang palad, si Riza ay dumating upang iligtas siya at nagbigay daan upang siya ay makadaan. Walang mga pakpak ang prinsipe upang lumipad patungo sa lumulutang na isla, at habang iniisip niya kung ano ang gagawin, napakaraming liwanag ang sumisikat sa kanya, at ang kanyang likod ay nagkakaroon ng mga pakpak, at siya ay lumipad patungo sa kaharian ng puti. Habang nakikipaglaban si Victor kay Frank, biglang nawala si Victor, at nakatakas din si Shire sa pagkakahawak ng hari ng kadiliman. Pumunta si Irish sa progenitor Ron, at nanalangin siya. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi paghihintay sa prinsipe, na kumonsumo sa mga Ron, na sinisira ang buong lungsod. Kapag nakita ng kabalyero ang napakalaking kapangyarihan ng mga Ron, napagtanto nila na siya ay nawasak sa sarili. Lumipad din doon ang prinsipe, ngunit huli na ang lahat. Hinatake niya ang hari ng kadiliman, at sinisira niya ito habang inaabangan nila ang maaaring mangyari sa dalawang kaharian.